Ayan, isang mapagpalang umaga mga kabinters. Dito po tayo sa Panalingaan na yan sa school. Ayan. Pupunta po tayo ng Tagpita ngayon doon kay Commander Tata. Yun. Pero gasolina muna tayo. Ayan, gasolina. Ayan po mga kabinters, nakarating na po tayo dito sa bahay ni Mr. Rini. Ayan. Bilyarin. Ayan na tayo. Hahantingin natin siya ngayon. Sana si Rini. May warrant siya. May warrant to ba rin si Mr. Rini? Arestuhin natin siya. Arestuhin natin si Mr. Rini. Rini. Kanyang Lawa Beach. Magugulat yun siya. Mga bata rito. Mga anak. Itindahan sa papuntang Lawa Beach dito sa ano to, Latod, di ba? Ito sa Latod. Oo. Pagaling ka doon sa National Highway papunta doon sa Lawa Beach mga kabindors, almost mga nasa ang lalakarin mo mga nasa 1 kilometro din siguro ang layo, ano? Wala, no? Wala. 400 meters. Tawad siya ng mga ano, mga 600 meters from the highway papunta doon sa Lawa Beach ni Mr. Rini Bilyarin. Ayan. Ito yung game search ko. 700 views. Dito mga nyug nito. Ayan. Oo. Nandito na tayo sa tabing dagat pero hindi pa dito yung beach na Lawa. Doon pa tayo, ikot pa tayo doon sa kabila. Makabangga ako sa likod. Dito lang. Wala ko naman. Malapit na kami. Malapit na kaming maubusan ng pasensya. Mga motor kasi iniwan pa doon. Naglakad na lang papunta rito. Wala yung tour guide namin. Yun na yung tour guide. Tour guide namin, wala. May na. Pinahirapan kami. Ayan mga kabindors, malapit na tayo. Kunting hakbang na lang. Yan. Yan po nung unang punta ko dito sa lugar na to bago tayo makatawid doon sa kabila, yung kabila na yan. Bago ka makarating doon sa Lawa Beach. Sasakay po tayo ng maliit na bangka, yung tinatawag na lunday na bangka. Yan. Dati. Ngayon po hindi na dahil meron na pong hanging bridge na ginawa ang barangay Latod para makatawid yung mga tao papunta doon sa Lawa Beach. Ayan. Hello po. Kasi nung unang punta natin dito mga kabindors, wala pa yung kanilang hanging bridge. Ngayon meron na kaya makakatawid na yung tao. Dati bangka po na maliit ang sinasakyan para makatawid doon sa Lawa Beach. Ayan. Maraming tao dito sa tabing dagat. Dahil mga taga rito, mga mangingisda po talaga yan sila. Ayan. Hello mga kuya, magandang umaga po. Yan, tatawid kayo natin. Ano pa nga siya ngayon mga kabindors? Low tide. Dati nung unang punta ko rito is high tide, kaya bangka sinakyan namin patawid doon sa kabila. Yan, patawid doon sa may Lawa Beach. Yan. Ayan po, ngayon hindi na mahirapang tumawid. Lakad na lang po, ayan yung hanging bridge na ginawa ng barangay. Papunta doon sa Lawa Beach. Ayan, bilisan daw. May sali sila sa video mga idol. Ayan. Yun na sila, oh. Ayun, oh, mga kabindors. Kita nyo naman, di ba? Amazing. Yan. Ito yung hanging bridge. Hanging bridge papuntang Lawa Beach, mga kabindors. Dati po, nung unang punta ko dito, gaya na sinasabi ko kanina, ano po ito? Wala pa po ito. Ginagawa pa lang po ito, ang hanging bridge na to. Pwede naman po makatawid dito yung motor, kaya lang iniwan namin yung motor namin doon. Naglakad kami dahil yung tour guide namin may nang nilalang. Yun na sila, oh. Nauna na sila. O, di ba? Kita nyo naman mga kabindors. Wala pa tayo sa area, wala pa tayo sa Lawa Beach mismo pero kikita nyo na yung ganda ng area. Yan. Pagkagaling po kayo ng bayan sa highway, pupunta kayo dito sa Lawa Beach. Ano po, mga nasa 600 meters. Almost 600 meters po ang layo. Pero abot naman po yung motor. Makakadaan po dito sa hanging bridge. Kaya sa mga gustong pumunta rito sa Lawa Beach. Ayan.
Hindi po kayong pumunta rito, kontakin nyo lang ako. PM lang kayo sa aking mga upload. At i-guide ko po kayo. Ayan, nakatawid na tayo mga kabindors. Siyempre, lalakad pa tayo. Ano? Ito. Ayun na po yung mga cottage ng Lawa Beach. Hindi pa siya ganong improve mga kabindors. Dahil wala pang ganong budget yung may-ari daw. Kaya hindi pa niya na-improve. Pero goods na, may mga cottage na siya. May mga cottage na. Maganda po dito sa lugar na to talaga. Ayan po. Mamaya po makikita nyo yung area ng Lawa Beach dito sa bayan ng bayan ng Rizal, Barangay Latud. Ayun. Pagod din maglakad. May mga motor naman, bakit hindi nagmotor? Bagay. Kung nagmotor po kayo papunta rito sa Lawa Beach mga kabindors, malamang hindi ako nakapag-video kasi wala akong videographer. Sulo-sulo natin mga kabindors siyempre. Ayan. Ayan po, tiyak pong magugulat yung ating kaibigan dito na si Tata Villarin. Dahil hindi niya po expect na darating po tayo at kasama natin yung kanyang kumpare din na si Norman Gomba. Ayan. At si Paring Laini. At siyempre si Subayer. Ayun. Kaming apat na magkakasama. Siguradong magugulat siya pagdating namin at makikita niya kami dito sa kanyang Lawa Beach. Dito na po tayo sa kanyang Lawa Beach. Ayan o. Ganda po dito dahil white sand din po siya mga kabindors. Ayan, di ba? Pasili po na kagad sa inyo. Ayun o. Kikita niyo po mga kabindors, sobrang lawak. Pagka ganitong low tide po, haba ng low tide is maluwang po yung white sand po dito sa lugar na to, dito po sa Lawa Beach. Assalamualaikum. Tapos mayroon din po siyang pespan doon. May mga tilapia po yan, malalaking tilapia yan dyan mga idol, mga kabindors. Nakita po natin si Mr. Tata Villarin. Magugulat po yan sigurado. Nandito na po tayo sa kanyang area. Shout out kay ate. Ayan si ate naglilinis oh. Hello ate, good morning. Oh! Artistahin! Yan po yung owner dito ng Lawa Beach, si Mr. Tata Villarin. Kumusta? Anong balita? Ito. May signal man dito. Oo nga. Ayan o. Saan yung dating... Dito yung dati, di ba? Pag gumanda na yung kubo-kubo natin dati ah. Ayos ah, oh. Oh, kompleto na. May sound system. Lumiit ah. Ayan, may sound system na rin siya rito, mga kabindors. Ayan, kompleto po. Oh. Di ba? Ayan. Mamaya po, interviewin natin si Mr. Tata Villarin dito sa kanyang munting Lawa Beach. About sa kanyang Lawa Beach. Ayan po. Mga kabindors, dadaling ko kayo doon sa may pispan. May mga tilapyaan, mga malaking tilapia dito mga kabindors. Tingnan natin. Mga will daw tayo, mga will. Tara. Ayan po yung pespan niyang maliit na pespan lang pero malalaki po yung tilapia dito mga kabindors. Grabe. Ayan o, may mga kubo-kubong maliit. Yan, pwede kang pumisto sa kubo na yan, yung maliit na yan para mga will. Yan po, yan yung kubo na yan. Doon may kubo rin pong malaki doon. No? Yan, sa mga gustong mahilig sa fishing, dito Isdang Tabang, pwede kang makapag-fishing dyan. Mga tilapia. Tara, punta natin yung kubo. Dati nung unang punta ko rito, nag-fishing ako mga kabindors, nangawil ako. Nakahuli nga sana ng 2 piraso. Yung una kong nahuli is gusto kong videohan para i-upload sana. Nahulog. Yan, dito tayo. Kita natin yung mga isda. Ano yung... Di ba may... Ayun yung pagkain, no? Diba? Pwede ka rin mag-relax dito, pahinga, tulog-tulog dahil may mga duyan. Ayan. Tignan natin yung isda. Tignan nyo mga kabindors yung mga isda ang tilapia.
idlers, natapos kaming nananghalian. Ito na naman, panghimagas. Buko. Buko. Ayan o, buko. Panghimagas. Yan galing oh. Sinungkit. Yan o. Himagas na naman kami. Buko na naman. Tapos ng pananghalian. Kailangan daw ng panghimagas. Binunot din. Nag-charge nga. Binunot naman. Nag-charge nga ako. Binunot ko naman. Bigyan ko muna yung buko siyempre oh. Yung isa nakakain na oh. Ako naman. Kayurin mo muna lahat. Ito, sabaw. Okay na isa. Tak. Birahin ko to. Yan o. Birahin ni Kuya Bots yan. Isang birahan lang yan. Tak na. Wala. Paano di magtabang kay... Wala mang ganong laman? Diba? Yun, malaman to ngayon. Ito yung kailangan gamitin kutsara daw o ganito. Yan, para may trail ang pagkain ng buko. Diba? Hindi makabidyo na maayos. Wala tayong tripod eh. Naiwan. Alam na pupunta rito, hindi dinala. Ayos din eh. Kayurin mo. Kayurin mo buddy. Tapos igupin. Yan o. Yan ang pagkain. Tapos ng pananghalian, siyempre panghimagas daw ito eh. Yan o. Yan lang. Diba? Sarap. Buhay probinsya. Bubo sa akin yan. Ilan yan? 3? Tirahin ko yan lahat. Dito pangalawa. Ubusin ko yan oh. Yan, iwan na yan. Ubus yan. Be. Sakto.